ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. O tayo po lahat muna ay magpasalamat at manalangin. O Lord God, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Hindi kami po, Panginoon, karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ngunit dahil sa iyong mga habag, kami po ay inibig at minahal mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat gising namin, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig. Sa bawat lakad namin, ramdam namin ang iyong pagmamahal. Narito kami magkakapatid. Muli, Panginoon, pinagsama-sama mo ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Muli mag-aaral ng iyong mga salita upang patuloy namin maunawaan ang walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Kahit na kuminsan kami po ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, sa buhay. Salamat sa pagpapatawad. At dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng kapatid namin na hindi namin nakakasama sa umaga. Dalangin namin na sila po ay makaramdam ng pag-ibig mo para mamayang hapon. Sila po ay makapagsampa sa iyo. At sa mga kapatid naman po namin na nakakalimot sa iyo, Panginoon, iparamdam mo ang pag-ibig mo sa kanila. Upang, Panginoon, maunawaan nila ang kahalagahan ng pagbabalik ng pag-ibig mo, pag-ibig nila sa iyo. Salamat po muli, Ama. Ito po ang dalangin namin, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po, mga kapatid. Ayan na po, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. So, gaano kaya kahaba ang pag-ibig o pag-unawa ng Panginoon Diyos? So, tayong mga tao, gaano kahaba ang pag-unawa natin? Gaano kalawak ang pagmamahal mo? Sa kaaway mo? Sa kapitbahay mo? Sa kaibigan mo? Katulad ng binasa natin kanina, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan dahil hindi nila na nakikilala ang Diyos. Ang ibig sabihin nun po, marami kasing tao naniniwala sa Diyos pero talagang hindi nagmamahal sa Panginoong Diyos. Hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ganon din sa iglesia. Maraming Kristiyano na bautismuhan pero hindi nila maintindihan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kumbaga sa ano natin, alam niyo po yung salitang inaabuso. Marami nang-aabuso ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, ating puntong hayan ang sinasabi rito. Ang sabi ng Panginoon, inibig ko kayo. I have loved you, sabi ng Panginoon Diyos. Pero anong uri ng pag-ibig? Anong uri ng pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos? Ang sinabi nga niya, whoever lives in love, lives in God. So kung sino ay nagmamahal, dapat ito ay namumuhay sa Panginoong Diyos. So anong ibig sabihin ng pamumuhay sa Panginoong Diyos? Kung tayo kuminsan tuturo na salita ng Diyos, marami nagre-reject. Ayaw nilang pag dumating sa paghugas ng kasalanan, maraming ayaw magpabautismo. May mga nagpapabautismo naman, ayaw naman magsamba. May nagsasamba naman, pero hindi nila maunawaan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. So, kung titingnan natin, anong uri ng pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng Diyos? At anong uri ng pag-ibig ang ibibigay mo sa Panginoon Diyos? With an everlasting love. Lahat ng may asawa nandito, sumumpa kayo sa hirap at ginhawa, sa sakit man o magandang kalusugan, ano man ang suliranin, mamahalin mo ang iyong asawa. Kaya pala binanggit ng Panginoon Diyos, kung sino, hindi ako naparito upang hindi magbigay ng kapayapaan o titabang. Sabi ng Panginoon, kung sino ang nagmamahal ng higit sa kanyang asawa, kanyang anak, ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, yung pagsumpa sa kasal, sa tao lang nangyayari. Dapat yung pagsumpa sa kasalan, pagsumpa mo nung ikaw nabautismuhan, dapat ito ay walang hanggang pag-ibig, katulad ng pagmamahal ng Panginoong Diyos, na mayroong kabutihang pag-ibig
A loving kindness. What does it mean by loving kindness? Yung nagmamahal ka na nakakaunawa. Yun ang ibig sabihin ng loving kindness. Kahit ano pa man ang ginagawa sa'yo, naunawaan mo pa rin at pinatatawad ang taong ito. Ganun ang pamahal na Panginoon sa atin eh. Kahit na sobrang kasalanan natin. Pero nandiyan ang kabaitan ng Panginoon Diyos na maraming nang-aabuso. Kaya ang katanungan, brethren, nararamdaman niyo po ba ang palang hanggang pag-ibig ng Diyos? So maraming nakakaramdam pero hindi naiintindihan. Ayan. Can we feel the love of God? Sabi doon. For us, for you, for me. Kung talagang mahal mo ang Diyos, pagkagising mo pa lang, marami nagpapasalamat. Puro pasalamat. Nangihingi na nangihingi. Pero wala ang manifestation ng pag-ibig. Love must always have a manifestation. Dapat po ito ay napaparamdam at nakikita natin. Katulad ng sinabi ni Jeremiah 31:3, the Lord has appeared of old to me. Sabi niya, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Kinuha kita. Pinili kita, sabi ng Panginoong Diyos. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, kahit ano pang kasalanan mo, handa kitang tanggapin. Handa kitang unawain, handa kitang yakapin, handa kitang hawakan. Hanggat ikaw ay susunod sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. So kung titignan natin, hindi natin alam kasi kuminsan eh. Pero itong mga verse na ito na makita natin, sabi niya, my God is saying that He will be with us no matter what's going on at the present time. Sa panahon natin, punong-puno tayo ng problema, suliranin. Meron tayong isang kapatid na makita natin na talagang mabigat ang kanyang suliranin. Pero kuminsan siya lang ang kumukuha ng problema. Kung titignan natin ano ang purpose ng church sa isang kapatid na lugmok sa problema, ano ang purpose ng iglesia? Ito yung hindi natin naunawaan eh. Dapat kapag may kapatid tayong ganun, dapat ang iglesia ay nagkakaisa upang tulungan yung kapatid na lugmok na iahon ito. Wala na sa pinansyal problema, may sakit, itong mga bagay, walang trabaho, pero kuminsan sinusolo na lang niya. Dapat papaitan na natin ng kahit si ano pa man siya. May kasalanan siya, may ganito man siya, pero bilang isang iglesia, yung pagmamahal ng Diyos ay dapat ipapakita din sa kapatid na ito. Ganun ang Diyos eh. Ganun ang Panginoon Diyos. My God is saying that He is the only source of true support in times of trouble and despair. Alam natin natin eh. Kaya sabihin natin, Lord, alam ko ikaw lang makakatulong sa akin. Pero, gaano mo talaga naintindihan ito? Maraming mga tao, hindi talaga naintindihan ang ibig sabihin nito eh. Ang Diyos tutulong sa akin eh. Pero pansinin niyo po, God will support you, pero did you support God? Sinusuportahan mo ba ang adikain ng Diyos? Ano ang adikain ng Diyos? Magligtas ka ng kaluluwa. Magpalaganap ka ng ebanghelyo. Magmahal ka ng kapwa-tao. Gumawa ka ng mabuti at huwag kang mapapagod. Lalo-lalo na sa kapatiran, ang sabi ng Panginoong Diyos. Yun ang adikain ng Panginoong Diyos. Na sinasabi dito na kuminsan hindi natin maintindihan. Yes, God will support us in times of sickness, in health, financial o walang financial, nandiyan ng Diyos. Kaya ang katanungan, totoo bang nagtitiwala tayo? Totoo bang lahat sa Kanya tayo magre-rely? Yan na niya po. Sometimes it's not true. We don't really 100% trusting the Lord. Ano po, na binabanggit. So, kung titignan natin mga kapatid, yung pag-rely natin, tinatawag, mga lalaki nandito, gaano kayo nagre-rely sa asawa niyong babae? Mga babae, gaano kayo nagre-rely sa asawa niyong lalaki? Mga anak, gaano kayo nagre-rely sa inyong mga magulang? Tignan niyo po, mga magulang, gaano kayo nagre-rely sa inyong mga anak?
Ang lalaki, alam niya ang babae, aasipasuhin siya. Po. Ang babae, alam niya susuportan siya ng lalaki. Yung mga anak, ang alam ng mga magulang, mag-aaral kayo mabuti. At hindi kayo magiging tamad. Bawat utos ng magulang ninyo, nandun kagad kayo. Doon, umaasa. Relying is umaasa sa inyo. Anong inaasahan sa atin ng gobyerno? Magtrabaho tayo, mabuti. Huwag tayo, marami kasi umaasa lang sa gobyerno eh. Tignan niyo po. Di ba? Tignan natin. Isaiah chapter 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Tignan niyo po, andyan ang Diyos. Sabi niya, palalakasin, tutulungan ka. Pero tingnan niyo po, alalayan ka. Anong pangalalay siya ng Diyos? Kanang kamay. Ang simboliko po ng kanang kamay is power. The power of God is with you. Nasa atin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, ng kanang kamay ko, ng katuwiran, na sinasabi. So, kasama ba natin ang Diyos? Maraming sasabi, oo, kasama ang Diyos. Pero nagbumura ka, paano mo maging kasama ang Diyos? Kasama ang Diyos? Bakit umiinom ka ng tagay-tagay? Kasama mo ang Diyos? Maraming Kristiyano ito namamali. Sana nanginig tayo. Huwag kayong ma-open. Maraming Kristiyano nagpapatato pa. Which is, andinaw-dinaw ang sinabi ng Diyos doon. Hindi wag mo dapat tatuan ang katawan mo. Wala siyang pakialam sa physical na body mo. Ang pakialam ng Diyos is kaluluwa mo. Kung meron ka ng ganyan, wala nang problema dyan. Pinapatawad ka na ng Diyos eh. Pero huwag mo nang dagdagan pa. Nandiyan na yan eh. Diba? Ang mahalaga niyan, yung kaluluwa mo ngayon, huwag mong tatutuan ng kasalanan. Yung kaluluwa kasi maraming kasalanan, mayroon dito. Pero pati niyo po, may tao na magdumi yung katawan, pero malinis ang kalooban. May mga tao na malinis ang katawan. Ang dumi naman ng kaluluwa. Tagtad ng tato ng kasalanan. So, kasi sinasabi ng Panginoon, huwag tayong maghuhusga. Andun yung pagmamahal. Di ba? Ano man itsura ng tao, mahalin pa rin natin. Pero tayo nakakaalam na ngayon, ano mo na lang di dapat yan, huwag mo nang gawin pa ulit. Kung nandiyan na yan, nandiyan na yan eh. Di ba? Napatawad ka na ni God, nakahingi ka na ng tawad yan eh. Pero kung dadagdagan mo pa yan, ayan ang magiging problema. Kaya sabi niya, kasama ba natin ang Diyos? Paano ko malaman? Tingnan natin. Matthew 28, ang linaw, kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan po, na binabanggit ito. Sabi niya, to the end of the age. Ano po, na binabanggit. Tanong natin po, mga kapatid, protektado ba ako ng Diyos? Kumakalat na naman po ang virus ngayon. Let's pray po na huwag pumasok sa Pilipinas. Ano po? Sa Japan, meron tinatawag silang whooping cough. Yung po ubo ng ubo, nakakahawa. Meron naman tinatawag tayo ng mpox, which is monkeypox. Ngayon po, meron naman po sa Pilipinas, may mga COVID patient pa rin tayo. So kung minsan, nababaliwala natin. Ang tanong, protektado ba ako ng Diyos? Oo, protektado tayo ng Diyos. Pero kung pinoprotektahan mo rin ang iyong sarili, proprotektahan ka ng Diyos. So sabi niya, paano natin malalaman? Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Pansinin niyo po, mga naghihintay. Nasubukan niyo na po maghintay? Matagal? Ano nararamdaman niyo? Inis, inip, di ba? Yan niyo po. Kung nararamdaman niyo yan, ang Diyos kaya hindi naiinip. Uy, 8:30 na, ba't wala pa yung mga anak ko? Di ba? Yan niyo po. See, kung titignan natin mga kapatid, ang paghihintay ay punong-puno ng pag-ibig, tiyaga, pang-unawa, pagtitiis. Yun ang paghihintay eh. Diba? Sino yung naghihintay?
tayong mga minamahal ng Diyos, tayong mga Kristiyano nandito ngayon sa kwartong ito, at yung mga kapatid natin na wala, hindi natin kasama, na dapat po tayo ay patuloy na maghintay. Sabi niya, pagkat palalakasin tayo ng Diyos. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang agila. We will soar like eagle. Sabi niya, with the wings like eagle. Pag tayo, the most powerful na pakpak sa buong mundo, ang agila. Isang kampay lang ng agila. Nandun na agad. Tinan niyo po, ganung kabilis ang agila. Kung napanood niyo sana yung daily Bible verse ko, yung agila na dumayog sa dagat, nabasa ang buong pakpak niya, pero pansinin niyo po, sa sobrang lakas, the eagle was able to flow up, soar again, dala-dala yung pagkain niya. So, ganun din po tayo. Diba? Ano man pong dive natin sa mundong ito, kaya natin kunin at tayo ay umahon dala-dalang pagkain, pagpapala natin mula sa Panginoon Diyos. Sila ay magsisitakbo, hindi makapagod. Sila ay magsisilagan at hindi kailanman manghihina. Napakaganda ang binabanggit niyan. So when we face moments of discouragement, nandaan natin, andyan lang ang Diyos, hindi siya malayo. Dati nag-discourage eh. Diba? Discouragement is part of our life, our emotion. Po, dati nag-discourage eh, binabanggit doon. Pero andiyan ang Panginoon Diyos, tatawag lang tayo. He is our God, always ready to protect and guide us. Yan po, maganda na binabanggit. His love provides us with hope and direction. Kahit na nararamdaman mong parang wala ka ng kasama, nandun pa rin ang Panginoon Diyos. So, kuntitin na natin mga kapatid. Naramdaman mo na ba ang panghihina na pananampalataya? Maraming nakakaramdam. Ano po? As if para bang naboboard na ako sa pag-worship. Wala na akong gana. Hindi na ako nakaka-attend. Ng iba, pagsabihan mo, nahiya na kaming dumatin, Brother Danny, nahiya na raw sila umatin. Mga kapatid, huwag po kayong mahihiya. Di ba? Hindi nga kayo nahihiyang pumila di ba? Pamibigayan. Tama po. Blessing, ba't ka mahihiya? Diba? Halimbawa dumating dyan si iba na alawin, magbigay ng 5,000. Nahiya ka pa bang pumila? Pambira di na. Pila agad ako. Diba? O papapicture pa ako dun. Yun yun po. See, pero pagdating sa pagsamba, bakit nahihiya? Alam nyo bakit? Guilty feelings kasi may nararamdaman siyang may mali siyang ginagawa. Pero paano mo mababago? Paano mo mababago ngayon kung di ka aatin? Di ba? Kuntitin na natin. So marami kung siguro mga ngayong mga panangi dyan, kung naalala ninyo, lagi ko kayong iniimbita, inasabihan ko kayo na mahal ko kayo. Ayan. Ano po? Sana po magising tayong lahat hanggat may panahon pa. Kalahating taon na tayo, June na. Di ba? Today is the birthday of the second quarter. Hindi po, June. Yan. Saan ka pumupunta para kumuha ng lakas? Sa katapos-tapusan, magpalakas kayo sa Panginoon. Sa Panginoon daw at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Yan. No matter how weak or inadequate you feel, pangako ng Diyos, palalakasin kita. Yan nyo? Pangako ng Diyos yun. Palalakasin kita. Yan. His love is so great that He provides the power we need to overcome any obstacles in life. Sa mga kapatid natin may sakit ngayon na nanonood, kumisan nanonood sila, huwag kayong manghihina. Ano man ang kalooban ng Diyos, gagaling ka pa rin. Basta pagalingin mo ang sugat ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal mo sa Panginoong Diyos. Nandiyan po yun. Binabanggit. Trust in His strength when you feel that yours is not enough. Yan. Kasi kung minsan parang kulang na tayo, no? Pagod na tayo lahat. Pero sige lang, tiwala tayo sa Panginoon Diyos at patuloy na maglingkod sa Kanya. Kaya ang tulong ng Diyos ay laging available. Available at limited pa nga, di ba? Ano mo ba kahit kailan hindi siya naging busy para sa iyo? Alam niyo po yun? Na never naging busy si God. Pero pag tinatanong tao, busy ako eh.
Wala akong time eh. Kaya ano po? Kayo po mga nandito, mga kapatid. Po, tanong lang sa inyo ha. Hindi po ba kayo, nahihiya po ba kayo sa Diyos pag sinasabi niyong busy kayo sa gawain? Nahihiya po kayo? Ako, nahihiya ako eh. Hindi po. Eh pag hindi ka marunong mahiya, ano tawag sa'yo? Ha? Ano naman natin patawag tayo na gano'n, no? Magagalit tayo kung tinatawag tayo na gano'n. Tingnan niyo po, di ba? Marami kasi busy ako eh. Tingnan niyo po. Pero pagdating sa natay dagat, bakit hindi busy? No. Hindi ka dito, meron tayong libre kain. Bakit hindi busy? Pag nga, worship ka. Busy kasi ako, naglalaba ako, Brad. Busy kasi kami, Brad. Ayun, mga tanong niyo po, magandang mga bagay na ganyan. So, tayo, madalas, busy para sa Diyos. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok na hinaharap mo. Laging siyang tumutulong sa iyo. Guidance niya, provision niya, o protection niya, nandiyan siya, Panginoon. Ang pag-ibig niya ay araw-araw kumikilos sa buhay mo upang ikaw ay tulungan. Never pong tumigil ang Diyos 24/7. Katulad po, makita natin sa buhay natin. Kaya sabi niya, God, uphold us with His strength. The power of God. Ay, talagang kamanga-manga. Amazing. Ano po? Naramdaman niyo po yun? Di ba? Grabe ka na, Lord. Totoo naman eh. Grabe ka na talaga, Lord eh. Minsan kahit hindi mo ina-expect, no? Binibigay sa'yo. Sometimes you're not asking it, pero nandiyan sa'yo. Di ba? Look what happened on this building. It's really God's amazing love. Di ba? Grabe ka. Tignan niyo po, na binabanggit doon na I give them eternal life. And they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. No, walang mga agaw eh. Di ba, hindi ka kayang agawin ng kahit sino ni Satanas sa kamay ng Diyos eh. Pero, hinahayaan kasi ng tao na maagaw siya eh. Yun ang problema eh. Hindi niyo po, ano sabi ng Panginoon sa Romans chapter 1? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, hinayaan ng Diyos. Mga lalaki, kinuha ang pagkababae. Mga babae, kinuha ang pagkalalaki. Ang Diyos, ginawa ninyong bato. Sinamba ninyong mga Diyosan. Sabi sa Rome, dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Sabi ng Panginoon Diyos, diba? My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father, I want. John chapter 10, verse 28 to 30. When life feels overwhelming, trust that God is holding you up. Tinan niyo po, Panginoon, bang damdam mo? Alam ko, nahawak ako, Panginoon Diyos. Yung bang pakiramdam mo, no? Na binabanggit. Kaya ang sarap po talaga eh. Ano po, masarap yung pakiramdam ng... Enjoy ba kayo pag-iigip siya ng mga kapatid? Parang lalungkot na mga mukha nyo No. Di ba? So, tinan niyo po. Dapat enjoy tayo. Ang sarap maging Kristiyano, di ba? Kapatid, amen? Oo, ang sarap maging Kristiyano. Napakasarap po talaga. Kahit na inaaway ka, masarap pa din. No? Tama? No, kahit na kinaingitan ka, masarap pa din. Diba? Pansin niyo po, ito po technique, pag kinaingitan kayo, pasalamat kayo. Alam niyo bakit? Madami kayong bunga eh. Diba? Yung mga bunga naman ganyan, sinusungkit eh. Pero pag wala bunga, may yung malapit ba? Wala naman eh. Diba? Kaya tayo kinaingitan, kasi po marami tayong bunga. Ano po? Pag sinabi sa'yo, yumayaman ka na, salamat. Hindi ko kayo mayaman, wala nga kami pera eh, mali yun. Pasalamat tayo na mayaman tayo. Yan. Ano po? Ang pagmamahal ng Diyos ay malakas at sapat upang hawakan at hindi ka madapa kahit anong hirap ang hinaharap mo sa buhay. Kahit anong hirap, kapatid, nandiyan, no? Na binabanggit. Hawak ka ng Diyos sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kapangyarihan. Secure ka. Seguridad mo talaga. Nandun, ano? Napakaganda. Napakaganda na sinasabi ng Panginoon, I will uphold you with my righteous hand. God's
upholding power, na po, lakas, kamangha-mangha. Sabi niya sa Psalm 37:24, though he fall, he shall not be utterly cut down. Hindi po, madapa man tayo, hindi ka totally sisipain ng Diyos sa impyerno. Bibigyan tayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Ganyan katakila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Gusto ng Panginoon Diyos, hawaan ka. Kaya ito po maganda sabihin sa mga mahal niyo sa buhay na hindi pa nagiging Kristiyano, hindi pa nababautismuhan. Ang ganda ng buhay. Mga anak ninyo na hindi parang binabaliwala ang pagsamba, binabaliwala ang paglinggo, ayaw sumama sa inyo, sabihin niyo sila ng maayos. Huwag niyo sisigawan ha. Sabihin niyo lang ng mga ayos. Kausapin niyo sila. Kunyari, kumakain kayo dinner time, kausapin niyo sila. Para sila makita, maramdaman nilang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kapag nagkamali sila, turuan, pagalitan niyo kagad na mali yung ginagawa mo. Paramdam mo agad sa kanila. Na po, at para sila ay lumaki na maunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ayan, sabi na pag Isaiah 63:12, who led them by the right hand of Moses, with his glorious arm, dividing the water before them to make for himself an everlasting name. Actually, hindi kamay ni Moses ang nag-divide, kundi ang kamay ng Diyos. Yung power ng Diyos ibinigay sa kamay ni Moses. Nung sinabi ni Moses, hawak niya ganon. At nung bumababa na yung kamay ni Moses, yung tubig gumaganon ulit, tinulungan sa itaas ng kamay niya. Para manatili nakadivide ang tubig. Kaya the moment na ibaba mo ang pananampalataya mo, sasarado ang blessing na Diyos sa iyo. Huwag mong ibaba ang kamay mo. God is always there sa bawat isa sa atin nandito. Sa umagang ito, nandiyan ang Panginoon Diyos. Napakalakas ng kanyang pag-ibig. Ano po? No matter how difficult the situation may seem, you are upheld by His righteous right hand, secure in His power. Ano po? John 10:28, binasa natin ito kanina, pero sabi niya, binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, hindi kayo mapapariwara. Ano po? Kahit isa man sa akin, sabi ng Panginoon. Binasa natin kanina yan. So kung titignan natin mga kapatid sa umagang ito, ano po ba ang gusto mo? What more do you need? Ano pang kailangan mo? Is God enough to fill the emptiness people feel nowadays? Yes. Kung ano man po ang emptiness mo, God can fill. Pupunuin ka ng Diyos. Lumapit tayo. Mahalin natin ang Diyos. Sundin natin Panginoon. Sa natin kalooban niya. Huwag po kayong magsawang magsamba, mga kapatid. Huwag po kayong magsawang magpaalala sa mga mahal niyo sa buhay. Huwag po kayong magsawa na gumawa ng mabuti, magmahal sa inyong mga magulang, magmahal sa inyong kapitbahay, magmahal sa inyong mga kapatao. Huwag po tayong magsasawa. Ano po, na binabanggit doon. Magkat malinaw na sinabi ng Panginoon Diyos, walang hanggang pag-ibig, ang ibig kakalot niya sa atin, sa araw-araw ng ating buhay. Yan. Po, see? Na binabanggit. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, help you, uphold you with my righteous right hand. Na binasa natin kanina, binabanggit doon. So yan po. So sa umagang ito mga kapatid, ramdam niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos? Yes. Ramdam natin tayo po lahat ng pasalamat, manalangin sa Diyos. Let's pray. O Lord God, Panginoong dakila, hindi namin maaro ang walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Ngunit dahil kay Yesu Kristo, sa kanyang mga salita, naunawaan namin na kahit kami po ay dugmok na sa kasalanan, ay handa mo pa rin po kaming iahon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa bawat buhay namin, na manatili kaming malinis, manatili namin maunawaan ang mga salita mo sa bawat pagkakamali namin, magbago agad kami at ma-realize namin ang mga maling nagagawa namin sa paggabay sa amin ng banal na Espiritu. Sapagkat ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon ay nagpapatunay sa amin, nagbibigay sa amin ng mga konsensya namin kung kami nagkakamali. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Sa bawat suliranan naman namin, sa bawat problema namin, pinansyal,
physical, spiritual. Panginoon Diyos, alam namin ang kanang kamay mo ang umahawak, gumagabay sa amin. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga aral na ito. Muli ba? Ito ang dalangin namin. Salamat. Sa pangalan ni Jesus.